Bago ang lahat, after ng flood control, mukhang magkakaroon ng gas control. Ang mahal na ng gas, wala pa yung 10,000. Opisyal nang inapprove ng NBA ang expansion team, ang Las Vegas at Seattle. Nasa 2 years from now, pwede na magsimula ang dalawang teams dahil mag-uumpisa na rin ang bidding at si Magic Johnson ang isa sa nangunguna. Pwede kasing makuha ni Magic ang majority shares ng Las Vegas. Nasa 7 to 10 billion dollars ang expected value ng dalawang teams. Bago pa lang ang botohan ng Board of Governors ng NBA si Magic nakipag-meeting na sa governor mismo ng Nevada para makipag-bid. Marami na rin kasing team si Magic Johnson, mostly minority shares. Kaya din dati nagkaroon ng report na hinarang ang Pelicans at Minnesota na mag-relocate sa Las Vegas dahil mas bigger market kapag nagkaroon ng expansion kesa relocation. By 2028-29 season, simula na ang dalawang team ng NBA. Si LeBron, yung isa sa mga gustong magkaroon ng team after ng kanyang retirement dahil sa backup niya na Fenway Sports Group. Pero nitong nakaraang mga buwan, sinabing hindi na siya interesadong magkaroon ng team. Dahil ang Fenway Group hindi na rin interested na magkaroon ng NBA team. Meron na kasi silang multiple teams na minamanage. Hindi kasi kaya ng Fenway Group na makipag-bid para sa 7 to 10 billion dollars. Kaya by 2028-29 season, kung magdi-decide si LeBron na maglaro pa, nasa 43 or 44 years old na siya nun. Sabi pa ni Kevin Durant, kahit 45 years old, kaya pa maglaro ni LeBron. Prohibited din ang player na magkaroon ng sariling team kung active pa siya. Pero malamang retire na si LeBron at posible ding maging minority share siya ng either Seattle or kaya Las Vegas. Dahil hindi naman bibilhin ng isang individual yung buong 7 to 10 billion dollars. Majority shares kalimitan ang ginagawa nila. Ang fan-favorite talaga na team na bumalik, Sonic, dahil sila yung isa sa mga team na parang tinrider dati ng team owner ng OKC. Ito yung sinabing hindi aalis ng City na biglang nag-relocate na lang papuntang OKC. Ibabalik din ng Thunder lahat ng record ng Seattle Supersonic. Sa technicality, si Russell Westbrook ang player na nadraft dati ng Seattle bago sila nag-relocate. Hindi naglaro si Westbrook ni isang game sa Sonic pero nasa OKC lahat ang record niya kaya hindi malilipat. Hindi naman siya tinrade kundi nagpalit lang or nag-relocate ang team niya. May mga player na magiging free agent ngayon na magiging conscious ang mga team sa pag-sign sa kanila dahil sa expansion draft. Meron din kasi mga restriction ang expansion team. Hindi sila nabibigyan ng full salary cap sa first 2 years dahil para maiwasan na makapag-sign ng max contract. Hindi ko makita ang reason nun pero nakalagay sa mga write-ups. Mukhang official na rin na within 2 years or 2 seasons si Anthony Edwards malilipat ng East dahil ang Minnesota at Memphis ang primary candidate na malipat ng conference dahil mababawasan ang kanilang travel time at papasok na rin si Edwards sa kanyang prime. Nasa 26 or 27 years old si Edwards prior malipat ang Minnesota sa East. Makakapirma pa si Edwards ng another big time contract. Kapag ang Minnesota na-retain nila yung same intensity bago lumipat ng East, sila yung isa sa magiging best team agad dun, puwera usog. Isa pa doon, makakaiwas si Anthony Edwards sa OKC Thunder kung gusto niya mag-champion. Dahil ang OKC marami pang draft picks until 2032 pa kung may mundo pa nun. Tapos ang San Antonio umaangat pa ngayon at papasok pa lang si Wemby sa kanyang prime. Si Kevin Durant naman magkakaroon ng option na mag-retire sa kanyang original team. Ang Seattle din kasi ang pumili sa kanya na bilang second overall noong 2007. Yung rookie season kasi ni Kevin Durant, yun din ang huling season or huling taon ng Seattle sa NBA dati. Kapag nag-start na ang dalawang team, free agent noon si Kevin Durant kung hindi siya magre-retire dahil tapos na ang kontrata niya dito sa Houston. 40 years old na si Kevin Durant noon. Siya din yung isa sa mga player na nag-advocate na ibalik ang Seattle dahil ang Sonic, ang hype expansion team, nasa 20 years din ang inintay ng mga fans para maibalik. Lalong tataas ang hype kung si KD doon pa magre-retire bilang Sonic. Tagal niyang inadvocate na ibalik ang team at siya yung isa sa mga player na may pinakamalaking suporta sa Sonic. Hindi lang Memphis at Minnesota ang pwedeng magbago, pati mga division ng mga team sa East at West, malaking impact yon dahil sa rivalry at scheduling. Kung dati back-to-back games, baka magkaroon pa ng back-to-back-to-back, repeat na schedule.